So, what is up guys and good day sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon somewhere in Balagtas, Bulacan yata to, going to Malolos, and we are going to Pampanga. Kasi as usual, yan na naman, home service na naman tayo. And habang nagbabiyahe ako, bibigyan ko rin kayo ng update, 3,000 kilometers update and review tungkol dito sa panggilid ng ating Rusi Adventure X 150i. So magto 2 months pa lang sa akin tong motor na to. Itong darating na December, magto 2 months pa lang siya. Natakbo niya is 3,000 kilometers na. So nung nakaraan nating video, no guys, nung nagpunta tayo sa Cavite, nakita nyo doon na yung panggilid natin is mostly Vespa 150 ang kanyang panggilid. So with that said, nakita nyo na rin yung mga price, mga brands na meron siya, ang aftermarket, meron na rin siyang mga available na pwedeng mabili doon na ipamalit kung sakaling mga magsisiupuran na yung mga lining, maglalambutan na yung mga spring, yung tuli natin kung sakali yung mga flyball magkakaroon na ng kanto or putpud na, meron na tayong mga pamalit sa kanya kagad. Kasi ayun na nga, available naman talaga yung Vespa 150 sa market, sa mga Shopee, yan, sa mga Vespa trading center nila. Bago natin ma-fully review yung panggilid natin sa loob ng 3,000 kilometers, meron muna ako sa inyong few tips. Kapag umabot na ng 3,000 kilometers yung motor nyo, simula braking period, kung ano yung mga dapat nyong i-check, yung dapat nyong tignan, ano na nga dapat nyong i-consider kapag umabot na ng ganyang odo. So, kasi mostly ito yung turning point nang papalit ka na ba ng set or stay stuck ka pa din. Kasi itong 3,000 kilometers para sa akin at sa experience ko din sa mga nagdaang kong motor, ang 3,000 kilometers, ito na yung pinaka total break-in. Unang-una, pag abot natin ng 3,000 kilometers, from break-in period up to 3,000 kilometers na mileage ng motor natin, specifically dito sa ating Rusi Adventure X 150i, usually dyan ka na dapat unang naglilinis ng panggilid. So nakita nyo sa nakaraan nating video, no, binuksan natin ito para linisin. So doon na natin nakita yung mga compatible parts, kung mayroon bang masyadong worn out na ng mga pyesa, kung mayroon bang masyadong malambot ng mga springs. Pero as per inspection, nung unang bukas natin ng panggilid, no, napakaganda pa rin talaga ng quality niya. Halos walang nagasgas, halos walang naupod sa lining, and konting-konti lang talaga yung dumi. Kahit na ganito, given na yung mga biyahe ko talaga is malayuan. Ang daily biyahe ko ranging from 60 kilometers up to 200 plus kilometers. Nakita nyo naman yung mga video ko, diba? Sagana to sa waswas. Sagana to sa waswas. Minawalwal ko talaga siya para, actually yun nga, minawaswas ko siya para makita natin kung talagang quality at matibay ba siya, and papasa ba siya sa stress test ng mga ganitong klaseng biyahe. Especially yung mga ganyan, kasi katumbas na rin yung biyahe ko, katumbas na rin to ng mga delivery riders na full time. Like for example, mga Lalamove, yan, mga nag-aangkas, Move It, Joyride, yan, mga motorcycle taxis natin, yan, mga Shopee, yan. Kaya ayun, ako as an example, kasi naglalamove din ako pag pauwi, or minsan kapag may oras pa ako or medyo malayo pa yung biyahe, kumukuha ko ng booking sa malayo, pauwi ng bahay, pauwi malapit sa bahay para hindi naman sayang yung gas. Next to consider, ito hindi lahat may alam dito. Hindi lahat alam to, especially yung mga nagdi-DIY lang ng change oil sa kanila sa mga bahay-bahay nila. Yung mga personal users lang din ginagamit yung mga ganitong motor, hindi nila alam na
Ang change oil or ang drain plug bolt natin ay dalawa. Meron siyang tinatawag na quick drain plug bolt at saka yung main drain plug niya na merong strainer, merong spring sa gitna. Sa 3,000 kilometers or pangatlong change oil mo, depende sa preference mo, dapat sa loob ng 3,000 kilometers, isang beses na check mo na yung strainer doon sa part nung pinaka main, yung main drain bolt niya sa gitna, yung mas malaking drain plug. Dapat na check mo na yun or nabuksan mo na yun sa pag change oil mo para makita mo kung mayroon ba mga rebaba doon or yung mga warranty residue na mga bakal-bakal, yung mga kumikinang-kinang doon sa loob ng makina. Kung meron man, hindi mo kasi makikita kung gumagasgas ba yung block mo or or maganda pa ba yung condition ng makina mo. Pero so far sa akin wala naman, no, sinilip ko and as is lang siya. Kung ano yung itsura niya dati nung first change oil ko, yun pa rin ang itsura na. So ayun na, ang suggestion ko, yung quick drain plug natin, bubuksan nyo siya every 1 to 2 change oil. So sa pangatlong change oil, ang bubuksan nyo na doon yung main na. Kasi doon mo na masisilip kung may dumi na yung mga strainer mo or kailangan bang palitan yung strainer kasi minsan sobrang init ng makina, kumukulubot yun. Meron kasi ang mga na-service na ganun eh. Hindi lang sa Rusi, kahit sa ibang brand yung mga strainer na yan, nagkukulubot kapag sobrang init ng makina. So nakadepende rin yun sa viscosity ng oil na ginagamit. So tayo always 10W40 lang naman tayo, 1 liter na Shell Advance Long Ride. Yan lang naman laging ginagamit natin since then, kahit doon sa Rosigala, Shell Advance AX7. Kaya yun, smooth lang din talaga yung performance. Next naman na dapat mong check kapag 3,000 kilometers na yung motor mo, itong airbox or yung air filter sa loob ng airbox. Actually, every 1K nga dapat siya chine-check up eh. Pero sa akin, ginawa ko na lang every 3,000 kilometers kasi nakita ko naman yung quality ng air filter. Malaki naman siya at maganda naman yung quality. Maganda yung pagkakasala niya sa hangin. Hindi basta-basta papasukin ng mga malalaking tipak ng mga alikabok or mga contaminants na galing sa hangin or galing sa paligid. Lalo kapag ang mga ganito, yung mga binabaybay mong biyahe malalayo, syempre di natin maiiwasan, mayroon dyan mga maalikabok, mabuhangin, marumi yung paligid, kasama na din yung pollution. Syempre pag nahigop ng motor mo yan, tapos yung filter mo hindi masyadong magaling sumagap or hindi masyadong maganda yung pagkakasagap, papasok yan sa throttle body. Although mayroon pa rin talaga makakapasok dyan in a certain period of kilometers or mileage ng motor, kaya dapat chinecheck siya. So sa akin personally, chinek ko siya 3,000 kilometers and nakita ko na okay pa naman siya. So ang ginawa ko na lang sa kanya is tinaktak ko siya. Kung meron kayong air compressor, mas maganda kasi pag inner compressor mo yan doon sa kabilang side niya, maibabato niya ulit palayo yung mga dumi na naipon doon sa may mismong element doon sa kanyang air filter. Regarding nga pala sa air filter, no guys, meron akong plano dyan sa air filter na yan. Baka i-convert ko yung ating airbox into ADV 160 and PCX 160 na style ng airbox, para yung air filter natin is pang PCX 160 na din. Kasi sa ngayon wala siyang kasukat yung kanyang air filter. So the only option na meron tayo is discarding Pinoy. Discarding Pinoy para paraan, di ba? So kung anong meron sa market, i-convert natin dito. So since 160cc naman yon, siguradong hindi naman masasakal yung makina natin doon. And most importantly sa filter, no, hindi na tayo gagamit ng washable, disposable lang, kasi since pang 160cc nga yun, baka pag gumamit tayo ng washable, yung mga high flow na air filter, baka mag-lean naman yung makina, mag-lean naman yung tono ng ating air and fuel mixture. So ayun, abang-abangan nyo na lang yung vlog na yan about sa air filter box ng PCX/ADV 160 na i-convert natin dito sa motor na to. So naka-check out na yan, hintay ko na lang dumating and pinaplano ko kung paano natin gagawin. Hindi na kailangan mag-rely sa kasa.
Kasi kung mag-rely pa sa kasa, yung filter daw as per as of the moment yung ngayon itong nire-record ko tong video na to bukod sa hindi pa siya available sa lahat ng kasa, mahal. 1K ang isa ng isang stock air filter nito na pang Adventure X. So naisip ko, why not i-convert ko din, diba, para mas makatulong din sa iba na hindi naman laging available sa kasa nila, or hindi naman sila laging nakaka-order sa ibang mga tao o sa mga tao ng kasa ng air filter. Wala silang contact sa kahit anong kasa para makapag-order ng ganitong motor ay ng ganitong air filter ng Rossi Adventure X150i. Malaking tulong yun sa tingin ko pagka na-convert natin yun ng maayos, no? Kasi unang-una, mas maporma siya tignan. Pangalawa, pwede mo na siyang pormahan sa kanyang cover. Pwede ka maglagay ng smoke na cover, pwede ka maglagay ng carbon na cover, pwede ka maglagay ng mga clear or yung mga lens na magaganda yung style ng cover na pwede mong ibagay sa motor mo. And most importantly, sobrang dali na ng maintenance ng air filter. So pag bibili ka ng air filter, pwede ka bumili sa Honda, pwede ka bumili sa Shopee. Ang dami nagtitinda ng ng air filter ng PCX 160 tsaka ADB 160. Mami-maintenance natin ng mas madali, hindi na tayo masyadong reliant sa kasa about doon sa pyesa ng ating airbox or yung air filter natin, yung air filter element natin na sadyang dumudumi in a certain period of kilometers or mileage na ginagamit natin itong motor na Rossi Adventure X 150i. Ibibigay ko na sa inyo yung verdict or review ko about dito sa ating stock na panggilid ng Rossi Adventure X 150i. So, di ba, nung nakaraan, binuksan ko siya. Nakita ko yung mga kaparehas and nakita ko rin yung kondisyon niya. Sa pulley and flyball at saka doon sa kanya collar or yung pin, yung maliit na bakal na pinapasok sa gitna ng pulley, napansin ko na tuyo na yung grasa. Tuyo na yung mga grasa niya ng 3,000 kilometers. Sa loob ng 3,000 kilometers, tuyo na siya. And yung kanyang mga flyball marumi na. Pero fortunately, marumi lang siya and hindi naman siya nagkaroon ng kahit anong tama, kahit na alam naman natin na yung paggamit ko sa kanya is talagang pang malayuan. Minsan minawalwal ko ng takbo, 100 kph pataas yung takbuhan natin. Pero gano'n, ang kondisyon ng kanyang flyball, maganda pa rin yung kanyang pulley. So ayun, gaya ng sabi ko din sa nakaraan kong vlog, nilagyan ko siya ng grasa doon sa may slot, kanyang pulley tsaka ng collar. So after nyan, check ko din dito sa banda sa torque drive assembly. So sa torque drive assembly natin guys, nakita ko doon natuyo na rin yung grasa ng torque drive. Tapos medyo kalat-kalat na yung dumi dun sa mga male and female part ng torque drive natin. And ayun nga, hindi ko pa nabuksan yung torque drive na yon since yung dumating kasi sa aking pyesa mali. Nag-order kasi ako ng 34mm online na socket na 1/2 inch yung chunk. Ang dumating sa akin 1 inch, so sobrang laki. Tapos doon ko rin nakita na yung torque drive bearing niya is same lang sa mga GY6 HK 2029 18RS. So yan yung size nun. Then yung clutch bell, yan sa clutch bell and lining natin, yung clutch lining walang problema, napakakapal pa rin, halos hindi nabawasan. Hindi siya masyadong naupod, hindi siya masyadong manipis, and talagang andun pa rin, kapal na kapal pa din siya, makapal na makapal pa din siya. Kaya sabi ko, masasabi ko din talagang quality yung clutch lining nito kasi nga best pa siya. Tapos yung bell, yan yung clutch bell na yan. Sa clutch bell ako medyo nagkaroon ng concern kasi kung makikita nyo yan, yung clutch bell na yan medyo may kamot. Sa tingin ko dahil lang din yan doon sa mga marurumi, sa mga marurumi tear parts or yung mga pinagkayuran ng lining, yung mga dumi, kasi naiipon lang yan doon sa loob tapos sumasama sa lining. So pag naipit ng lining, kakayurin niya yun, yung bell na yun. So regarding doon sa kamot na yun ng bell, wala naman ako sa kanya nakaramdaman na negative na
performance feedback. Wala naman ako sa kanya nakaramdaman na dragging, wala rin naman problema sa takbo. Pero yun nga lang, napansin ko talaga na kumakamot na siya. So siguro kapag nagtagal-tagal pa yun or nag-ano pa to, nagtuloy-tuloy pa ng ganun na nakakaipon ng dumi at kumakamot yung clutch bell sa clutch lining, o kumakamot yung mga dumi sa pagitan ng clutch bell at clutch lining, eh baka magkaroon na to ng dragging. So ang gagawin ko ngayon para makorek yung part na yun, yung part na yan, para is magpapagroove tayo ng belt sa mga susunod na mga vlog natin. So nakaplano na yan, nakaayos na yan lahat. Tapos yung mga hindi ko nabuksan, like for example yung torque drive, yan, bubuksan natin yan kasi magpapalit tayo ng center spring. Gusto ko kasi tigasin yung center spring nito kasi may gusto ako sa kanyang i-testing setup. So ayun na pala, border na tayo ng Pampanga. Mamaya pakita ko sa inyo tong motor, no? Bibigyan ko kayo ng kakonting montage para makita nyo yung current condition niya ngayon na saganang-sagana sa biyahe. And hindi na siya malinis. Pero at least solid pa rin yung performance. Hindi ako pinababayaan itong motor na to. Kaya masasabi ko talaga na ano siya, sulit na sulit siya. And regarding nga doon sa panggilid na yun, no, meron tayong ilalagay dito sa susunod. Ipapalit tayo ng center spring, papalit tayo ng flyball, tapos lalagyan natin or ipapagroove natin yung kanyang clutch bell na mapapanood nyo rin naman dito. So that's about it guys. Maraming salamat sa panonood.